Sinabi ng ating Panginoon, humayo ka at pumunta ka sa iyong bayan at ipagkalat mo, ipagsabi mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yes, pagsigawan mo, yun yung testimony na napakahalaga po pala. Ano po, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maging isang pastor, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maging leader sa church. Ano po, yung pagbabahagi pa lang natin ng testimony sa ating kapitbahay, sa ibang tao, ay isang malaking ministry na po yun. Amen. Kaya yes, ayan na nga po, isang masaya at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong Marlon Solomon Amutin, ang inyong former certified transgender woman, dinago ng Panginoon sa super daddy na ngayon. Ay na nga po, ibabahagi natin yung experience natin. Ano nga ba yung experience namin, kung paano ba, paano yung feeling, ano yung pakiramdam, ano yung naging experience namin sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon pagkasama mo yung pamilya mo. Kasi usually po talaga pag evangelize kasama mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Ano po, ito po, iba po kasi yung nangyari sa amin. Kami talaga, ako, yung anak ko, 5 years old at saka 11 years old, kasama ko silang nag-evangelize. Dito po sa may Bunuan, Blue Beach, Tondaligan. Kaya grabe. Ang una natin tatanungin, siyempre bago po ako, siyempre si Kuya MJ. Ano nga ba, Kuya MJ, sa'yo yung naranasan mo? Ano yung naramdaman mo? Ano yung pakiramdam mo? Ano yung mga nakita mo sa mga tao? Bilang first time po niya na kami magkasama. Ito po yung unang araw kung saan kami mag-evangelize, spread the gospel. Ano po? Hallelujah. Kuya MJ. Ayan po, masaya po ako dahil marami po akong nakikita ng tao na kinikilala ang ating Panginoong Hesus at natutuwa sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Kasi sabi talaga ni Kuya MJ kanina, kasi inabot na po kami ng gabi. Ano po, afternoon, sabi niya, grabe pala Papa. Ano po, ang sarap pala ng pakiramdam. Grabe pala, ang sarap ng pakiramdam. Totoo po yan. Kaya dito pinalala sa akin ng ating Panginoon na napakahalaga ng testimony, napakahalaga na ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos, higit lalo ang kanyang salita, mag-evangelize, ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi nakita ko grabe yung mga tao talaga, yung mga mukha nila, na-amaze sila, yung nabuhayan pa sila ng faith talaga ba, di ba? Parang sabi ko, Lord, salamat. Kaya isang malaking aral para sa akin na ang bawat isa sa atin ay yung mga ginagawa, higit lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya, mga Kristiyano, na pag merong ginawa ang Diyos sa ating mga buhay, ay wag po natin itago, kundi pagsigawan natin, testimony po natin yan. Yes, ibahagi natin, ano po, yes, lahat ng kabutihan, lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon na mabubuti sa ating buhay, wag po nating itago yan, di ba? Sabi nga sa Matthew, doon sa Matthew yung sinapian ng masasamang espiritu, yung pangalan, yes, anong pangalan ng bad spirit na sumapi sa kanya? Batalyon, di ba? Nung napawala na yung bad spirit sa katawan niya. Anong sinabi ng ating Panginoon? Anong sabi nung lalaki na sinapian ng demonyo? Ang sabi niya is, Panginoon, kasama ako sa iyo, Panginoon. Pero anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Hindi siya pinahintulutan ng ating Panginoong Hesus na siya ay sumama, kundi ang sabi niya, umuwi ka at ipagsabi mo sa bayan mo ang ginawa ng Diyos. Yes. So ibig sabihin lang na ang bawat Kristiyano, hindi lahat ay nandoon sa ministry sa church, hindi rin, di ba, na nandoon lang tayo, na nagmi-ministry lang tayo, doon lang umiikot yung takbo ng ating faith, di ba? Kundi pinapahintulutan ng ating Panginoon na tayo rin ay lumabas. Amen. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya pinahintulutan, sumagot ang ating Panginoong Hesus na hindi niya pinahintulutan na sumama yung taong pinagaling niya, pinalayas niya ang demonyo sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, kundi ang sinabi ng ating Panginoon, humayo ka at pumunta ka sa iyong bayan at ipagkalat mo, ipagsabi mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yes, pagsigawan mo, yun yung testimony na napakahalaga po pala. Ano po, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maging isang pastor, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maging leader sa church. Ano po, yung pagbabahagi pa lang natin ng testimony sa ating kapitbahay, sa ibang tao, ay isang malaking ministry na po yun. Amen. Kaya hallelujah, wag po tayong papatalo na hindi lang ang mga nag-i-stay sa mga churches, hindi lang yung mga nag-i-stay sa mga simbahan, ang may mga ministry maging tayo. Sabi ng ating Panginoon, humayo ka, di ba? Lumabas ka sa iyong bayan pa lang, ipagkalat mo ang kabutihan ng Diyos. Dahil salamat dahil nabigyan din po tayo ng pagkakataon. Hindi ko po sinasabing hindi importante ang magkaroon ng ministry sa church. Pero ang maganda dito is hindi lang natin tinitignan ang ministry ay sa church lamang. Amen. Hallelujah, na tayo nagpapagamit sa ating Panginoon saan man dako ng mundo, saan man dako ng ating buhay. Yes, kung saan man tayo mapadpad, pwede nating ipagsigawan, ipagsabi ang kabutihan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kanina, Kuya MJ, di ba yung mga tao kanina na na-amaze talaga sila. Yes, grabe talaga na nakikita mo, wow, totoo pa talaga. Tapos anak niyo po sila, anak niyo talaga, wow, nakaka-amaze talaga na meron pa isang Lord. Mas napalago pa po yung faith nila. Yes, napalago talaga yung faith nila kasi nakita mo, naramdaman mo, kasi mararamdaman mo yan, the way sa mata nila, kung talagang totoo mong kinilala. Yes, nakikinig talaga sila. Tapos yes po, yung nagkaroon sila ng kagutuman sa ating Panginoon. Amen. Na kahit hindi man natin nakikita ang ating Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng pananalig at pananampalataya sa Kanya dahil lamang sa testimony mo, kapatid. Kaya wag mong ipagtatago ang testimony mo, kapatid. Tapos ipagkalat. Yes, pag may ginawa ang ating Panginoon, ipagsabi natin yan. Amen. Dahil naniniwala rin ako na pag tayo ay pinagsasabi natin ang ebanghelyo, pinagkakalat natin, binabahagi natin ang kabutihan at ang salita ng ating Panginoon. Alam ko, siksik-liglig at umaapaw ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa lahat ng antas ng ating pamumuhay. Hindi lang pagsalita kasi blessing is financial, di ba? Yes, even pagpapalain tayo ng ating Panginoon, hindi lang financially, siksik-liglig at umaapaw na magandang kalusugan, magandang buhay, punong-puno ng kapayapaan, pagmamahalan, pagpapakumbaba, pagpapatawad, di ba? Amen. Napakaganda na i-bless tayo nila na meron tayong pusong mapagpatawad kasi kahit na simple at mabigat na bagay na
ginawa sa'yo ng tao ay nakakaya mo kaya mong magpatawad, di ba? Kaya napakaganda. Katulad ni Yes, Joseph the Joseph the Dreamer, na kahit sinaktan siya ng kapatid niya, kadugo niya mismo, pinagkangkaan ng kanyang buhay, nakuha niyang magpatawad at nakita niya yon na mabuting bagay na someday somehow gagamitin ng Diyos. Yes, amen. Narating niya ang bagay na kung saan siya dahil ginamit ng Panginoon yung mga pagsubok na yon. Amen. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob, hindi siya nagtanim ng galit, kundi pinagpala siya. Ito yun pinagpala siya sa pagpapatawad at pag-unawa. Amen. Hallelujah. Kaya napakabuti na meron tayong Diyos na buhay sa ating mga buhay. Amen. Isa lamang po na malaking testimony po namin mag-ama ulit na napakasarap po pala talaga ng pakiramdam na kahit na punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng pagsubok sa buhay, tapos ano po yung mas pinili mong magbigay ng hope, di ba? Magbigay ng hope sa ibang tao. Napakasarap. Yung mga hopeless. Yes. Yung katulad mong hopeless, tapos nagpagamit ka kay Lord, tapos pinagamit mo yung buhay mo, tapos ikaw yung nagbigay ng hope sa kanila. Grabe pala yung impact na ikaw na hopeless, pero nagpagamit ka pa rin kay Lord. Yes, Lord, yung sabi mo, sasabihin ko pa rin, i-spread ko pa rin yung ginawa mo sa aking buhay, kahit na may pinagdadaanan ako ngayon, kahit meron akong problemang kinaharap ngayon, mas pipiliin ko pa rin magpagamit sa iyo ngayon sa araw na ito. Then eto na, grabe talaga. Isang napakasarap, to be honest, talaga. Grabe yung pakiramdam na yung mga tao, shoutout sa mga tao na nashare namin kanina, talagang wala po talagang ibang may task kundi si Lord. Amen. Hallelujah. And all glory to God. Kaya ang purpose po talaga is sabi ko, Lord, every time na natutulog ako, Lord, ito yung purpose mo sa akin. Ito yung purpose ko na ngayon. Ito yung purpose mo sa akin na ibahagi ang kabutihan mo para ay bahagi ang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magpabago sa ibang tao. Kasi ako bilang binago mo ako, Lord. Ito yung purpose mo, binago mo ako, nararanasan kita araw-araw, pinapamalas mo ang iyong kapangyarihan. Then, bilang pagsukli ko sa ating Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay. Ito yun, ibahagi ko ang salita ng ating Panginoon. Higit lalo ibahagi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago ng buhay. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians, di ba anak, na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito lagi naming binabahagi. Kasi nga ako nakipag-isa kay Kristo, binago niya yung buhay ko. So nais ko rin na yung ibang tao, mabago rin sila, yung pananaw nila sa buhay, mabago rin yung estado nila sa buhay, dahil maraming babaguhin ng ating Panginoon. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kapag nakipag-isa na kay Kristo, isang tao, isa na siyang bago nila lang, wala nang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ito ng bago. Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Wala nang iba. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Grabe, palakpakan po natin ang ating Diyos. Yes. Hallelujah. All glory to God. Dahil walang ibang nagbigay ng privilege kundi ang ating Yes. Amen. Kaya naman po, sabay-sabay po natin. we are so thankful. Yes, sabay-sabay po nating pagsigawan, ibahagi ang kabutihan ng ating Diyos sa bawat buhay natin. At sama-sama tayong magpalakasan ng ating pananalig at pananampalataya. Na kahit marami man tayong pagkukulang, marami man tayong mga problema, pagsubok, sama-sama tayo. Sama-sama tayong hawak kamay. Sama-sama tayong magpalakasan. Huwag nating itago. Yes, magpalakasan po tayo ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay para anuman mga problema, good vibes lang tayo, positive vibes tayong lahat. Amen. Yes, dahil dahil hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon, may mga panahon na yung faith ko is mataas, nag-aalab, meron din yung type na yung faith mo rin kapatid is bumabagsak. Ako ang gagamitin ni Lord para ma-lift up ulit yung faith mo. And meron din yung araw, yung panahon na ako rin babagsak yung faith ko dahil sa mga trials at ikaw naman yung umaalab. Yes, ganun lang vice versa. Kaya napakasarap at napakagandang isipin na ang bawat tao ay nagpapalakasan, ang bawat mananampalataya nagpapalakasan sa kanilang pananalig at pananampalataya. Hindi yung kasi minsan, di ba, yung crab mentality ng ating bilang tayo mga Filipino or bilang tayong mananampalataya, hindi maiwasan po yan. To be honest, totoo yan. Kahit sa lahat ng mga churches, hindi po maalis yan yung crab mentality ng faith o yung paglilingkod ng isang kapatid, di ba? Hindi po natin yan maiwasan. Kaya ang maganda, ang ating i-practice, ang dapat natin gawin ay magpalakasan palagi, mag-fellowship tayo palagi, magpalakasan, magbahagian tayo ng mga ginagawa ng ating Panginoon upang ma-lift up palagi yung ating faith natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Isang masaya at mapagpalang gabing muli sa ating lahat. Kaya, ano pa ang hinihintay po natin? Let's spread the gospel of the Lord. Put God first in your life. Amen. Ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung nais mo, na-spread natin ang kabutihan ng Diyos, ayan nga po, samahan niyo po kami. At please, pa-follow po kami sa aming Facebook account. At syempre, yes, pa-share na rin po ng Marlon Salomon Amuten. Yes, at saka syempre po, wag po nating kalimutan na i-share, ibahagi ang ating mga ginagawang content para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. All glory to God. Hindi para sa walang kabuluhan. Yes, amen. And all glory to God po. Walang ibang maitaas kundi ang ating Panginoon Jesus. And so, i-share natin ang salita ng ating Panginoon. Higit lalo, ang dapat nating i-follow, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Kung nakafollow ka na sa amin, dapat lang nakafollow ka sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Again, this is your Marlon Salomon Amuten. Yung former Silver Treasure in the Rumanon, binago ng Panginoon sa ng Super Daddy na ngayon. Na nagsasabing, fight the good fight of faith. God bless everyone. Bye!